Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay sensitibo, ngunit mahalaga para sa kalusugan at relasyon ng mag-asawa. Ito ay tungkol sa oral sex. Ano nga ba ito? Sa simpleng paliwanag, paggamit ng bibig, dila, at labi para pasiglahin ang ari ng partner. Para sa babae, tinatawag itong cunnilingus. Para sa lalaki naman, fellatio. Sa loob ng kasal, maaari itong maging paraan ng pagpapakita ng pag-ibig at pagiging malapit. Mahalaga ang respeto at pagsang-ayon ng dalawang panig. Kadalasan, bahagi ito ng foreplay o maaari ring hiwalay na akto ng pagmamahalan. Nakakatulong itong makilala ang katawan at kung ano ang nagbibigay kasiyahan sa partner. Nagpapataas ito ng tiwala at emosyonal na koneksyon, hindi lang pisikal. Kumuha ng tamang impormasyon mula sa health experts. Layunin natin ang kaalaman at kalusugan ng pagsasama. Isa sa pinakamalaking benepisyo ng oral sex ay ang pagpapalalim nito ng intimacy. Nangangailangan ito ng matinding tiwala sa isa't isa. Ipinagkakatiwala mo ang isang pribadong bahagi ng iyong katawan. Dahil dito, tumitibay ang emosyonal na koneksyon. Hindi lang pisikal na sarap, kundi emosyonal na seguridad. Ayon sa mga eksperto, pinapaganda nito ang komunikasyon ng mag-asawa. Sabihin kung ano ang gusto mo at kung ano ang hindi mo gusto. Dapat ding marunong makinig. Nagiging pundasyon ito ng mas magandang usapan, mula sa pagbabudget hanggang sa pagpapalaki ng anak. Para sa maraming babae, mas diretso itong nakakatulong para maabot ang orgasm. Ipinapakita ng partner na pantay ang halaga ng kasiyahan. Ang intimacy ay naglalabas ng oxytocin na nagpapalakas ng bonding at nakabawas ng stress. Regular na intimate na sandali, kasamang oral sex, ay makakatulong sa mas masaya at kontentong relasyon. Bagamat maraming benepisyo, kailangan ding pag-usapan ang mga panganib sa kalusugan. Maaring may pasa ang STD sa pamamagitan ng oral sex. Kabilang dito ang herpes, gonorrhea, syphilis, at chlamydia. Maaring tamaan ang bibig at lalamunan, pati na ang ari. Ang HPV ay pangunahing alalahanin, may ilang uri itong may kaugnayan sa cancer. Mas mababa ang risk ng HIV kaysa ibang akto, ngunit hindi ito zero. Tumataas ang panganib kung may singaw, sugat, o dumudugong gilagid, o kung may sugat sa ari ng partner. Ang semilya at vaginal fluids na may virus, maaaring pumasok sa sugat at daluyan ng dugo. May ugnayan ang oral HPV at oropharyngeal cancer, partikular ang HPV-16. Mas karaniwan ito sa lalaki. Mabuting balita, may bakuna laban sa mga delikadong strain ng HPV. Gumamit ng proteksyon lalo na kung hindi tiyakang sexual history. Dental dam para sa cunnilingus. Condom para sa fellatio. Ang proper hygiene ay susi sa ligtas at kasiyasyang karanasan. Maligo o maghugas ng pribadong bahagi gamit ang maligamgam na tubig. Gumamit ng mild unscented soap. Iwasan ang matatapang na sabon at douching. Panatilihin ang oral hygiene. Mas mainam ang antiseptic mouthwash mga 1 oras bago. Kung may singaw o sugat, ipagpaliban hanggang gumaling. Magpa-check up. Para sa babae, regular na pap smear. Para sa lahat, STD screening. Hindi ito obligasyon, laging may consent at respeto. Mag-usap bago, habang at pagkatapos ng intimate moments. Ang hindi ay ginagalang, ang oo ay malaya at masigla. Hanapin kung ano ang tunay na nagpapalapit at nagpapasaya sa inyo. Isaalang-alang ang proteksyon at kalinisan para sa kaligtasan. Sa tamang kaalaman, pag-iingat at pagmamahalan, ingat po kayo lagi.